galing kayong matapos tayong magkatulong-tulong doon sa negos, bigla na naman kayo nawala matapos natin itago ang kopya ng fry button. Saan kayo nagsuot, ha? At mas importante, bakit narito kayong dalawa? Kasi po, meron po kaming hinahanap. Ano? Gusto po namin makipagkita kay Ginoong Diego Laura. Kahit na anong pangalan, pero di bali na yun. Ang malagay magkakasama tayo ngayon. Alam nyo kasi, mula nang umalis si Graciano ay... Aling Isabel, huwag na pong Mang Graciano ang itawag natin sa kanya. Mang Diego na lang po ang itawag natin sa kanya. Salamat. At darating siya ngayon. Mabuti naman po, narito rin kayo. Ay, ako may nagagalat na narito kayong dalawa. Halika, umupo kayo. Alam nyo kasi, no? Mula nang pumunta sa Espanya si Dr. Lopez, ay dinala niya na rito ako sa Maynila at dito na nga ako nagtrabaho. Kamusta na po si Mang Diego? Ano na pong nangyari sa kanya? Ayun. Ayun nga sa mga sulat niya ay lagi siyang naghihirapan doon sa Espanya. And lagi siyang kapos sa kanyang panggastos, laging nagugutom, at laging pagod sa kanyang pananalumpati. Ang hirap pala, no? Pero ang maganda ron ay maraming humahanga sa kanyang pagsusulat at sa kanyang pananalumpati. Di ba po galit po dito sa kanya ang mga Kastila? Di pagka po pumunta siya rito, di baka po ipakulong siya. Lino, tignan mo nga, baka sila binibinisan niya na yan. Baka talaga na sila. Kayo? Hindi ba tayong tumutong sa amin noon sa Negros? Mabuti din alam mo sila sabi. Magandang sorpresa pa. Mang Juan? Mang Diego? Bakit po ang payat-payat nyo na? Talaga po bang mahirap ang trabaho nyo doon? Lagi pa nga nagugutom, di ba, Mang Graciano? Alam ko Ay, na yun. Diego pala. Alam ko na yun. Ba't mo pa sinabi? Bakit mo itinanong? Alam niyo mga bata, kami ng mga ibang kababayan natin doon ay talaga naghihirap. Sa pagod, sa gingaw, at oo, sa gutom. Upang matalas na maipahayag namin ang mga masasakit na katotohanan na nangyayari dito sa Pilipinas, pinabubuti namin ang pagsusulat ng mga artikulo at paghahanda ng talumpati. Talagang hirap kami. Hindi lang ako. Mas lalo na siguro kung walang mga Kastilang katulad ni Senyor Moraita na tumutulong sa amin. Yan ang dahilan kung bakit ako bumalik dito sa Pilipinas. Tama ho. Sapat na nga ho siguro ang paghihirap na ginagawa niyo doon sa Espanya. Marami na ho kayo roon. Hindi ho kagaya nung una na nag-iisa lamang kayong hinaharap ang mga gawain ng kilusang propaganda. Hindi pagkakasahirap ang pag-uwi niya rito. Sandali lamang siya at babalik na rin siya roon. Ang tanging hanangad niya ay makakuha ng mga donasyon. Kailangan ng pera para may palabas ang solidaridad. Siyempre ginagastahan ng papel at tinta. Lahat na. Kailangan din ng pera para mabuhay ang mga sumusulat at nagpapamahagi ito. Bakit niyo ba po pinipilit na ituloy yung pagsulat niyo sa dyaryo? Napakagastos naman po pala Dahil yung mga sinusulat namin para sa kilusang propaganda ay kailangan may pagsama-sama sa isang pahayagan. Isang lathalaing may tutuon natin mabasa ng mga dapat talaga makabasa. Maraming ang pahayagan ng hiwa-hiwalay na naglathala ng mga sinusulat niya. At meron ngang nag-alok sa kanya isang trabaho na magbibigay ng mas malaki pang bayad. Meron ngang isang obispo ng Kastila na nagsabing babayaran siya kung tatahimik lamang. Pero hindi siya pumayag. Napakagaling mo sa pagsulat, Senyor Lopez Haina. Malaki ang magiging kabayaran. Tanggapin mo lamang ang pagiging editor sa New York. Kinalulungkot ko po. Pero hindi ko matatanggap ang maglingkod sa isang pahayagan ng Espanya. Inilangan ko na po sa aking sarili mga kababayan ang lahat ng aking kakayahan.
Sayang. Sayang. Ang galing mo sa pagsulat. At wala akong pagsisisi sa aking pagtatanggi. Akala ko pa naman basta makapag-abroad, masarap na buhay na. Dr. Lopez, ipagpaumanhin po ninyo ang aking pag-aakalang kayo bumalik ng Pilipinas para magbakasyon. Sa tingin ko po kasi kailangan ninyo magpahinga at magpalakas bago kayo bumalik sa Espanya. Alam naman ng ating kaibigan ang pagmamahal at pagmamalasakit natin sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Pero alam din natin na ipinagpapauna niya ang pagmamahal niya sa ating bayan. Ay, sandali nga pala, matagal na yatang kumukulo ang aking tsokolate. Dr. Lopez, balitang-balita po ang mga birada niyo sa inyong pagtatalumpati doon sa Espanya. Lalong-lalo na po yung pagbabatikos niyo sa mga priling at ang mga katiwalaang ginagawa nila dito sa ating bansa. Naaalala ko pa nga, nagliliwanag ang mga mata ng mga nakikinig sa aking paglalarawan tungkol sa kagandahan ng ating kultura at sa kagandahan din ng ating kapuluan. Wala po silang alam tungkol sa Pilipinas. Kahit saan ang Pilipinas sa mapa, hindi nila alam. Akala nga nila noon isang walang kwentang bansa itong bayan natin. Pero ngayon, nakikilala na nila ang ating kapuluan. At maraming humahanga sa ating kababayan. At ngayon, maraming nagmamalasakit para sa atin. At maraming bumapatikos sa mga praile. Sa ganito nawawalang pagod ko. Pagkat imposible ipagsama ang liwanag at anino. Ang araw at gabi, imposible magsama ang paghahari ng mga praile at ang progreso. Sa makatwid, ang sinasabing inaalagaan ng mga praile ang Pilipinas para sa Espanya ay isang malaking kasinungalingan. Napipilitan akong kontrahin ito para mismo sa Espanya. Hindi! Ang mga praile ay hindi nangangalaga sa Pilipinas para sa Espanya. Sa halip, ang pamahalaan ng Espanya ay nangangalaga sa Pilipinas para sa mga praile. Bravo! Bravo, Senyor Lopez Haina. Sa husay inyong mag-isip at magsalita, napatunayan namin at ang inyong mga kababayan ay kapantay, higit pa sa mga Kastila. Binabati kita sa ngalan ng lahat ng Republikang Espanyol sa Amerika. Maraming salamat, Dr. Calcaño. Ito po isang malaking karangalan para sa amin, ang iyong pagbati. Sa akin ang karangalan, Senyor. Maraming salamat. Baka po kinakailangan ng sabihin niyo kay Isabel na ipapagawa niyo sa kanya. Hindi na tayo maaaring magtagal pa dito. Oo nga po, Senyor. Pagdating ng tanghalian, ay naroon na tayo dapat kina Senyora Buenavista. May ipagagawa po kayo sa akin. Oo, sana 4 na araw lamang kasi ang maaari kong ipalagi dito sa Pilipinas. Maaaring alam na ng mga otoridad na nandito na ako. Ano pong maitutulong ko? Ikaw na sana mag-abot ng aking pagmamahal sa aking pamilya at mga kamag-anak. Ngunit maaaring mo lamang umpisahan pag kami nakalis na. Hindi nyo man lang makikita ang sarili niyong pamilya. Naku, bakit naman po? Di ba po nandito naman po kayo sa Pilipinas? Bakit hindi po kayo pwedeng magkita kahit man lang sandali po? Hindi kasi sapat ang panahon para ipasundo sila ng walang nakakakita. Baka biglang magtaka ang mga kura at mga opisyal. Sa palagay ko nga'y alam na nila na nandito siya sa atin ngayon. Mas makabubuti para sa lahat na hindi muna ako makipagkita. Para sa ganun hindi tayo mapalagay sa panganib. Kaya yun gagawin ko lahat ang aking magagawa. Sabihin niyo lamang po kung sino-sino ang mga taong dapat kong puntahan. Oo nga pala, Isabel. Meron akong ibibigay sa'yo. Binanggit ni Celia sa akin na gusto kong magkaroon nito. Ano po yan? Para sa'yo to. Isang kopya sa kaunang-unang labas ng La Solidaridad. Ito isang munting alaala ng ating pagkakaibigan. Maraming salamat po. Isang napakalaking karangalan po ito para sa akin. Noli, natatandaan mo na nandun tayo sa Negros, sinabi mong may itatatag na pahayagan si Dr. Lopez? Oo nga, ano? Natatandaan mo? Ako? Oo. May sinabing... Pwede po bang patingin? Oo. Pwede pong pabasa. Sabi ko na po kayo. Ay,
Naku, hindi ko po pala itong maiintindihan dahil sulat po ito ng Kastila. Senyor Graciano, Lopez Haina. Mabuti at nakasalubong naman ang ating landas. Naku, hindi uhay na pangalan ng tsuyi namin. Nagkakamali po kayo. Baka po magkamukha lang sila. Paano ako magkakamali? Eh, napakatagal namin nag-usap noon sa Barcelona. Kumusta ka na, Senyor Lopez Haina? Aawayin mo ba ulit ako sa pagtatanggol sa iyong minamahal na bayan? Pero senyor, hindi po siya... Kaya nyo. Salamat mga bata. Hindi ako uurong sa pagharap namin ngayon. Nung huli, inawat kami. At mabuti na lamang. Alam mo, Senyor, hindi mo ako kalaban. Labis akong humahanga sa iyong tapang at sa iyong kakayahan na idepensa ang honor ng iyong mga kababayan. Ako ay isang mong tagahanga na humihingi ng dispensa at pangumanhin sa aking mga irresponsable pananalita noon. Kung ganyan maraming salamat sa inyo. At dispensa rin po sa aking mabilis na magpagpag-init ng ulo. Salamat, pero sandali lamang. Galit sa iyo ang mga praile at opisyales. Ito ang aking tarjeta. Puntahan mo ako kung mga ilangan ka ng aking tulong. Maraming salamat, senyor. Adios! Paalam. Marlino! Bumalik ha! Eh, masaya na po kami ngayon. Dahil hindi na po galit si Mang Solomon kay Mang Graciano. Eh, inaalok pa nga niya po ito ng tulong eh. Ay naku, akalain ninyo, no? Talagang napakagaling ng ating kaibigan. Pero mo, kaaway niyang Kastila, nakuha niya pang makumbinsi. Talagang napakagaling niya. Mahal ba po tayo, Aling Isabel? Pwede po ba namin makita uli yung La Solidaridad na binigay niya sa inyo? Abay, oo, ito. Ayan, tignan ninyo. Doon po sa pintuan. O sige, hala, sige, dumunta kayo roon. Papa. Lola, ito na po ang La Solidaridad. Lola, ang galing po talaga ni Graciano Lopez Haina. Pati po Kastila, napahanga niya. Kaya naman sila Rizal at Del Pilar, kinikilala siyang pinakamatibay na haligi ng kilosang propaganda. Pero ano po nangyari sa kanya, Lola? Matapos namin humiwalay at bumalik na Aling Isabel. Noong pang nagkita kayo, alam na ng otoridad ng Espanya na nandito na siya sa Maynila. Kaya inilabas yung order para arestuhin siya. Kaya lang, marunong si Lopez Haina. Siya ay nagpanggap ng isang waiter at sumakay siya ng bapor patungong Hong Kong at tumuloy na siya sa Espanya. Eh, napansin ko pong ubo siya ng ubo. Eh, nagkasakit po ba siya? Yan ang malungkot. Dahil siguro sa kahirapan ng pagkain at kahirapan ng tayo niya doon sa Espanya, nagkasakit siya ng tuberculosis. At yun ang ikinamatay niya. Kailan po ba siya namatay? Noong January 20, 1896. Kaya noong Enero, yun ang ika-100 taon ng kamatayan niya. Kaya lang napakalungkot. Wala man lamang nakakaalaala. Hindi po bale, Lola. Dahil sa ginawa niyang La Solidaridad, maaalala ng lahat ang ginawa niyang pagtulong sa bayan. Ay, sana nga. Sana nga, mga apo.